Ito, Isuzu Mu-X, lumalagutok, unstable steering, uneven tire wear. Maingay yung sa harap pag dumadaan sa lubak. Nakita natin na kailangan ng palitan ng ball joint. So bago na to, kay malaki yung play, rack end, napalitan rin natin. Lower ball joint, ganun rin. Tapos stabilizer, bushing. So hindi na sa magbili nila, so pinabili ko pa yung may-ari. Ayan, so 555 yung brand na pinalit natin, made in Japan pa rin. Ayan. So ito yung mga parts na palitan natin, itong tatlo muna. So lower ball joint, upper ball joint, ito. So malaki na yung play, lumalagutok. So papalitan rin ng stabilizer bushings, dalawa. Then upper control arm bushing, good pa po. At saka yung ating tie rod at yung stabilizer link, good pa rin po. So yun yung mga nakita nating may problema, kaya pinapalitan natin. So tapos na tayo dito sa left side. Sa right side naman yung gagawin natin. So ito, laki na ng plane ito. Kahit kamay lang maalog na eh. Saka itong sa ano, saka dito mahila mo na yan. So ganun yung problema. So binaklas na lahat. Ayan guys, so rack end, yun, baklas, upper ball joint, stabilizer bushing, dyan yan. Ano, so lower ball joint at ito kaya baklas yung buong rotor at spindle. So yan guys, papalitan na natin to. Yan yung pagbaklas lahat. At ito na guys yung ipapalit natin. So sa rack end, ball joint, ayan, upper ball joint, ayan siya, lower ball joint. So ang nagastos guys, 6,980, hindi kasama yung stabilizer bushing. So 1.5 rin, nasa 8.5 hindi kasama labor. And guys, naikabit na natin yung upper ball joint, lower ball joint, rack end, yan. So bagong 555 yung brand. Yung iba niyan, hindi sila nagpapapalit ng replacement parts. Yung iba, mas gusto nilang mas mababa pa sa price ng replacement. Mga ganito, pinapa-repair nila. Pero yung price, sabihin na natin half the price of replacement parts. Pero nasa 3 months, 5 months, umiingay na yung ball joint nila, yung repair parts, yung mga orig parts na nire-repair. So minsan naman merong okay yung pagka-repair, ano, pero I prefer na papalitan talaga. Kung hindi man genuine, kung kulang sa budget, okay na yung 555. Kasi ito nasa 1,200, pero kung genuine kasi nasa 3,000 eh. Kaya yun, doon na sila sa ganito, made in Japan pa rin. So yun guys, after natin maikabit lahat ng ball joints, rack ends at stabilizer bushing, yun guys, ang ginagawa natin is mag manual adjustment tayo ng 2N. So dapat
naka-align yung ating gulong sa harap compared dun sa likod, or parallel sila, pareho yung direction nila. So ayan guys, may kunting clearance pa tayo ng mga 2 mm. Dito naman sa left side nasa 6 mm, kaya kailangan tayong mag-adjust. Yan, so it move to out direction tayo. So counterclockwise ng ating thread sa ating tie rod. So yan po yung inikot natin yung rack end. So titingnan natin yung thread ko, ano yung movement pag ginagalaw natin yung rack end. So yan guys, mag partial lock muna tayo kasi naikot na natin ng mga 3 beses yung buong rack end shock. Then guys, dito mag-adjust rin tayo ng paluwag na direction para mahabol rin natin yung kunting adjustment pa. Yun po. So dito naman sa steering guys, kailangan natin mag full turn left and right, then mag center steering tayo. Then doon titingnan na rin natin yung na-adjust natin kung tama na ba. Kung lumagpas, then bawas na naman tayo ng unti. Then sa kabila rin ganoon po. So paulit-ulit yung ganong procedure at hanggang makuha natin yung tamang clearance or yung 1 mm or 00 na adjustment ng ating 2-in. So yun po yung ginagawa natin, sinisilip natin kung meron bang pinakakunting clearance or 00. Yun pong mas magandang adjustment ng 2-in. Yun guys, ito guys, tama naman yung na-adjust natin. So kailangan na nating higpitan yung ating lock nut. So sa MUX ganito po, 19 mm yung kailangan nating panghigpit. So open po. Dito naman sa right side, ganoon rin po. So sana po meron kayong natutunan.